Shoutout nga pala kay Michael Romero, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Boston Celtics nabuhay pa. Luke Kornet na puwersa ang series sa Game 6. At Warriors may plano na sa NBA draft. Malupit at elite player ang nakita. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Nabuhayan pa ang Boston Celtics upang makapaglaro ng isa pang laban sa kanilang second round playoff series kontra New York Knicks matapos nilang manalo sa kanilang home court ngayong araw. Nabawasan ng Boston ang kanilang pagkakadepende sa serye at ang Game 6 ay gaganapin sa Sabado sa New York. Malaki ang agam-agam kung mananalo ba ang Celtics ngayon matapos mawalan ng kanilang leading scorer na si Jason Tatum para sa natitirang bahagi ng postseason at malamang pati ang buong susunod na season dahil sa pagkakapunit ng kanyang kanang Achilles tendon noong Game 4 kung saan natalo sila. Ngunit kahit para lang sa isang araw, pumalit si Derrick White upang punan ang nawalang scoring ni Tatum. Nakapagtala si White ng 34 na puntos kasama ang 7 3-pointers upang pangunahan ang lahat ng scorer. Sinundan siya ni Jaylen Brown na may 26 na puntos, 12 assists at 8 rebounds. Nag-ambag si Peyton Pritchard ng 17 puntos mula sa bench habang si Jrue Holiday ay may 14 na puntos at 7 rebounds. Si Jalen Brunson ang nanguna para sa Knicks na may 22 puntos ngunit na-fouled out ito sa laro. Nakuha niya ang kanyang ikalimang foul sa ikatlong quarter at hindi na bumalik hanggang magsimula ang huling quarter. Gayunpaman, ibinalik siya ni Knicks coach Tom Thibodeau sa simula ng ika-4 na quarter, batid na kailangan ng team ang kanyang opensa sa crunch time. Nang mawala si Brunson, si Josh Hart ang nanguna sa New York na may 24 na puntos at 7 rebounds, habang si Karl Anthony Towns ay nagdagdag ng 19 na puntos at 8 rebounds. Gayunpaman, ang tunay na standout performance ay nagmula sa depensa ni Luke Kornet, isang reserve center ng Celtics na may 7 blocks, 10 puntos at 9 na rebounds. Dahil sa enerhiya at rim protection ni Kornet, hindi naging problema na si Kristaps Porzingis ay nakascore lamang ng 1 puntos sa 12 minutong paglalaro. Epektibong na-neutralize ni Kornet ang frontcourt ng Knicks kaya't limitado sa 6 na puntos si OG Anunoby, 9 si Mikal Bridges at 8 si Mitchell Robinson kahit na kumuha ito ng 14 na rebounds. Dahil dito, lalong napilitan si Brunson na akuin ang bigat ng opensa sa fourth quarter, ngunit naging imposible ito nang siya ay ma-fouled out. Nakalikha ng distansya ang Celtics sa Knicks sa kalagitnaan ng ikatlong quarter sa pamamagitan ng magandang run, kung saan 6 na puntos ang nagmula kay White, isang 3-pointer at 3 free throws, at isa pang 3-pointer mula kay Pritchard. Nakapasok ang Celtics ng 4 na 3-pointer sa quarter at nagtapos sila na may 45% shooting mula sa arc. Pagkaalis ni Brunson, lumaki ang lead ng Boston sa 23 at ipinasok na ni head coach Joe Mazzulla ang kanyang bench players sa mga huling minuto. Ang intensity ng Game 5 ngayong araw ay pinakita sa 2 foul na naganap sa iisang possession, 3 minuto bago matapos ang unang quarter. Natamaan ng siko ni Kornet si Hart sa itaas ng kaliwang mata na nagresulta sa pagdurugo. Habang nire-review ng mga opisyal kung flagrant foul ba ang insidente, tinahi ang sugat ni Hart at nagpalit siya ng uniforme. Nang ideklara itong common foul, na ipasok ni Hart ang 2 free throw. Gayon din, kinailangang repasuhin ng mga referee ang nangyari bago ang foul kay Hart nang tinangka ni Brunson na umiwas kay Jaylen Brown sa gilid ng arc. Habang itinutulak si Brown, nasiko niya ito sa tiyan at bumagsak si Brown sa sakit. Habang inaasikaso si Hart, sumigaw si Brown sa mga opisyal tungkol sa hindi pagtawag ng foul. Pero sa review, tinukoy ng referees na basketball move lang yon ni Brunson at walang foul. Sa ikatlong quarter, nasiko rin ni Derrick White sa panga si Brunson habang nagdadrive papunta sa basket. Walang dugo, pero tinawagan ng defensive foul si Brunson. Ang matinding depensa ay nagdulot ng maraming pisikalang banggaan sa buong serye. Ang Game 6 ng seryeng ito ay gaganapin ngayong Sabado sa Madison Square Garden. Sa sumunod na balita naman, inaasahang pipiliin ng Golden State Warriors si Chaz Lanier, isang sharpshooter mula sa Tennessee, gamit ang ika-44 na pick ngayong taon sa NBA Draft, isang hakbang na maaaring magdala ng kinakailangang kabataan at floor spacing sa isang tumatandang roster. Ayon sa ulat ni Jonathan Wasserman ng Bleacher Report, ang elite shooting at mahusay na galaw ni Lanier kahit walang bola ang dahilan kung bakit siya maaaring bumagay sa opensa ng Golden State, na matagal nang nakabatay sa spacing, ball movement at perimeter shooting.
Si Lanier ay isang 6'5" senior guard na naglaro ng 4 na taon sa North Florida bago lumipat sa Tennessee. Doon, nagtala siya ng average na 17.9 points, 3.9 rebounds, and 1.0 assist per game in the 2024-25 season. Isa siya sa may pinakamahusay na shooting stats sa buong bansa. Nag-shoot ng 39.5% mula sa 3-point range sa Tennessee matapos magtala ng 44% mula sa 3 noong nakaraang taon. Ayon kay Wasserman, ang kakayahan ni Lanier na mag-shoot habang gumagalaw sa screen, sa transition at sa mga masikip na sitwasyon ay ikinukumpara sa mga veteranong NBA shooters tulad ni Seth Curry at Alec Burks na parehong kilala sa kanilang mataas na shooting efficiency. Bagamat nahirapan si Lanier kontra sa mga elite na depensa gaya ng Houston, sinabi ni Wasserman na hindi pa rin maikakaila ang kanyang shot making, lalo na sa NCAA tournament kung saan nag-shoot siya ng 10 3-pointer sa unang 2 laro. Para sa Warriors na nangangailangan ng agarang tulong at scoring mula sa bench, ang edad at karanasan ni Lanier sa 5 taon ng college basketball ay ginagawa siyang isa sa mga pinakahanda para sa NBA sa mga second round prospects. Nagbigay din ng papuri si Jeff Borsello ng ESPN na iniulat na si Lanier ay isa sa mga standout sa NBA draft combine. Pumasok siya sa top 5 sa lahat ng 3-point shooting drills at ipinakita ang kanyang husay at bilis. Siya ay ika-5 pro lane agility, pangatlo sa no-step vertical leap at pang-4 sa max vertical leap na nagpapatunay sa kanyang athleticism at potensyal kahit pa itinuturing siyang medyo maliit para sa isang shooting guard. Bagamat hindi inaasahan na magiging franchise-changing player si Lanier, ang kanyang potensyal bilang maaasahang role player na nagbibigay ng floor spacing at nagpapahirap sa depensa ay maaaring maging napakahalaga sa kasalukuyang sitwasyon ng Golden State. Matagal nang nakaasa ang Warriors sa kanilang mga veterano tulad ni Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler, ngunit unti-unti nang humihigpit ang kanilang championship window, kaya't kailangang makahanap ng mga batang players pwedeng mag-ambag agad. May matitinding desisyong kailangang harapin ang Warriors front office. Si Jonathan Kuminga ay papasok sa restricted free agency at inaasahang makakatanggap ng malalaking offer mula sa ibang teams. Maaaring mapilitang pakawalan siya ng Golden State kung magiging masyadong mabigat ang gastusin sa ilalim ng bagong CBA rules ng NBA. Dagdag pa rito, binabayaran din ng Warriors ang mabigat na penalty dahil lumalampas sila sa second apron ng luxury tax na naglilimita sa kanilang kakayahang magdagdag o magpanatili ng talento. Sa isang Western Conference na puno ng umaangat na batang teams tulad ng OKC Thunder, Timberwolves, Rockets at San Antonio Spurs, kailangang mabilis na makasabay ang Warriors upang hindi maiwanan. Ang pagpili ng isang bihasang shooter tulad ni Lanier sa second round ay maaaring hindi maging malaking balita, pero ito ay maaaring maging isang matalinong hakbang para sa isang koponang pilit pang hinahanap ang balanse sa pagitan ng dating pangingibabaw at hinaharap na kahalagahan. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?